Dapat ay namatay na lang din ako. Hindi ko kayang mabuhay nang walang mag-iina ko. Sila ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kapitan, huwag ka magsalita ng ganyan. May dahilan ng Diyos kung bakit buhay ka pa hanggang ngayon. At ano ang dahilan ngayon, Erning? Ang mabuhay ng nasasaktan kasi wala nang asawa at mga anak ko. Ang mabuhay ng mag-isa. Yun ba ang dahilan niya? Kaya hinayaan niya akong mabuhay? Kapag napaslang ka na namin, ay isusundan namin ng mga tao sa baryong minamahal mo, Kapitan Tumba. Nakapaghihinayang lang dahil hindi mo na masasaksiyan ang pagbagsak ng baryo mo. Sa tingin mo ba ay papayag akong mangyari yun? Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang lalaking nagngangalang Hector. Binansagan siyang Kapitan Tumba sa kanilang baryo dahil lahat ng kriminal at masasamaang loob ay kayang-kaya niyang patumbahin. Ngunit nasubok ang tatag ni Hector nang misteryosong patayin ang asawa at mga anak niya. Ang pangyayaring yun ang sumira sa katinuan ni Hector. Nagbago ang tingin ng lahat sa kanya. Sa dami ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, may pag-asa pa ba na bumalik ang kanyang katinuan? Magagawa pa ba niyang ipaghiganti ang kanyang mag-iina kahit wala sa ayos ang kanyang pag-iisip? Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Grabe ka talaga, Kapitan Hector. Biruin mo. Napatumba mo yung 3 lalaki na nanggulo kanina sa palengke. Partida pa na wala kang kahit na anong armas nun. Karapat dapat ka talagang tawagin na Kapitan Tumba. Malalaki lang kasi ang katawan nila. Pero mahina pagdating sa mano-manong laban. Saka sigurado ko na matapos ang mangyari sa kanila, ay hindi na nila ilalagay ang alak sa ulo nila. Kaya ikaw, Erning, kapag lasing ka na, ay matulog ka na lamang. Kasi kahit isa ka sa mga tanod dito sa baryo natin, ay ganun din ang mangyayari sa'yo kapag nakita ko na nanggugulo ka. Naku, malabong mangyari po yung Kapitan. Takot ko lang po na makatikim po ng suntok at sipa nyo. Pero sa totoo lang po, napakaswerte po talaga ng baryo natin dahil meron kaming kapitan na kagaya nyo. Pero alam nyo, Kapitan, ang tagal na po natin magkakilala. Hindi ko pa po alam kung bakit ang galing-galing nyo po sa pakikipaglaban. Hindi ko pa pala naikwento sa'yo. Ang lolo ko ay dating magaling na manunugis ng mga aswang. Siya ang nagturo sa aking makipaglaban. Nung binata pa ako, ay maraming beses niya akong sinama sa paghahunting ng mga aswang at marami rin kaming napatay. Sabi ko na nga ba at isa kayo mandirigma. Kung sakali palang may aswang dito sa atin, naku po, siguradong aalis kagad sila kasi matatakot po sa inyo. Ikaw, Erning, napakagaling mo talaga mambola. Aba, hindi po bola yon, Kapitan. Nagsasabi lang po ako ng totoo. O sige na, sige na. 6:00 na pala. Kailangan ko nang umuwi. Ikaw na ang bahala dito sa barangay hall, ha? Ilak mo ang pinto pagkatapos mo maglinis. Matapos magpaalam ni Hector sa tanod na si Erning, ay lumabas na siya ng barangay hall para umuwi sa kanyang bahay. Si Hector ay ilang taon ng kapitan ng baryo na yon at kilala siya roon sa bansag na Kapitan Tumba. Ang mga tao ang nagbansag sa kanya noon dahil sa husay niyang makipaglaban sa mga masasamaan loob. Lahat ng magnanakaw, kriminal at mga nanggugulo sa baryo nila ay matapang niyang hinaharap at napapatumba. Kaya naman, lahat ng mga masasamaang loob ay malaki ang takot sa kanya at ang mga mamamayan naman ay lubha siyang hinahangaan.
Walang ibang nais si Hector kundi ang kapayapaan ng baryo kung saan siya lumaki at naglilingkod. Naniniwala kasi siya na bilang kapitan ay dapat prioridad niya ang kaligtasan ng mga taong nakatira sa kanyang nasasakupan. Habang naglalakad si Hector pauwi sa kanyang pamilya, ay binabati siya ng lahat ng taong nakakasalubong niya. Lahat ay may respeto at paggalang sa kanya. Yun kasi ang gusto niya, na kahit gumagamit siya ng karahasan sa masasama, ay hindi pa rin siya katatakutan ng mga tao. Bagkus ay ituturing siya ng mga ito nakakampi sa pakikipaglaban para sa kabutihan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay nakarating na si Hector sa simple nilang tahanan. Kasama niya roon nakatira ang mahal niyang misis na si Maricel at ang dalawa nilang anak na parehas na lalaki na sina Jojo at Limuel na parehas ng mga binatilyo. Agad siyang nagtungo sa kusina dahil alam niya na kapag ganung oras ay naroon ang kanyang asawa. Hindi nagkamali si Hector dahil sa kusina ay naabutan niya si Maricel na nagluluto. Nakaharap ito sa kalan at tila hindi namamalayan ang pagdating niya. Niyakap niya ang kanyang asawa mula sa likod at bahagya pa itong nagulat. Tamang-tama ang uwi mo, Hector. Malapit na maluto tong sinigang na baboy. Paniguradong mapaparami na naman ang kain ko nito. Ang swerte ko talaga kasi bukod sa maganda ng misis ko, ay masarap pang magluto. Hay nako, nambola ka na naman. Aba, kailan ba kita binola? Oo nga pala. Nasa na sila Jojo at Limuel? Nasa kwarto na sila, nag-aaral. Teka, totoo ba yung nabalitaan ko na may nakaaway kang 3 lasing kanina sa palengke? Bago sumagot si Hector, ay pinakawalan na niya si Maricel mula sa yakap niya. Kumuha siya ng baso at naglagay ng tubig doon, saka uminom. Hindi ako nakipag-away, Maricel. Nanggulo kasi sila sa palengke. Kinausap ko sila ng maayos. Pero nung ginawa nila, nagalit pa sila sa akin at pinagtangkaan nila akong saktan. Kaya ipinagtanggol ko lamang ang sarili ko. Ayun, nakatulog sila matapos makatikim ng tigi-isang suntok sa akin. May pag-aalalang humarap si Maricel kay Hector habang hawak ang sandok. Hector, wala naman akong tutol sa pagiging kapitan mo. Pero, baka pwedeng alisin mo na sa pagkatao mo si Kapitan Tumba. Oo, marami ka natutulungan at ipagtatanggol. Pero alam mong buhay mo nakataya dyan. Hector, habang maraming natutulungan mo, ay dumadami rin ang mga kaaway mo. Paano kung gumanti sila sa'yo? Maricel, wala kang dapat na ipag-alala. Kahit gumanti sila sa akin o balikan nila ako, ay kayang-kaya ko silang harapin. Basta't wag lang nila kayong gagalawin ng mga anak ko. Nangangako ko sa inyo na hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyo. Matiim na tinignan ni Hector si Maricel. Ipinadama niya rito na kaya niya itong protektahan, maging ang dalawa nilang anak. Naiintindihan niya ang takot ng kanyang asawa. Alam niya na nag-aalala lang ito sa kanya at sa mga posibleng mangyari sa pamilya nila. Ngunit hindi rin niya kayang manahimik na lang at walang gawin sa tuwing may nakikita siyang inaapi at mga taong gumagawa ng bagay na labag sa batas ng tao at ng Diyos. Nang mga sumunod na araw, ay naging abala na sina Hector at ang iba pang may posisyon sa kanilang baryo dahil sa nalalapit na kapistahan sa kanilang lugar. Nagplano sila ng mga isasagawang programa at kinuwenta na rin nila ng maayos ang budget ng baryo kung sapat ba yun sa mga naisip nilang aktibidad sa paparating na kapistahan. Walang naging problema sa kanilang paghahanda at lahat ay nagkaroon ng kontribusyon. Sinimulan na kagad ng mga kabataan ang paglalagay ng banderitas sa buong baryo sa ilalim
ng paggabay ni Hector. Habang pinapanood niya ang mga kabataan sa ginagawa ng mga ito, ay lumapit sa kanya si Erning. Kapitan, tapos na pong lutuin ni Aling Maricel yung merienda ng mga nagsasabit ng banderitas. Mabuti naman kung ganon. Paniguradong gutom na rin ng mga batang to. Ano palang niluto ni Maricel? Turun po, saka nagtimpla rin po siya ng juice. Pinahinto muna ni Hector ang mga kabataan sa pagsasabit ng banderitas. Sinabi niya sa mga ito na magtungo muna ang mga ito sa bahay nila para magmerienda. Nagpasalamat ang ilan kay Hector bago umalis. Iba po talaga kayo magpalakad dito sa baryo natin, Kapitan Tumba. Lahat po napapasunod nyo. Mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda. Hindi rin naman kasi naging madali ang pinagdaanan ko bago ko nakuha ang tiwala na marami, Erning. Alam mo, na maraming nagduda sa akin nung tumakbo ko bilang kapitan ng ating baryo. Kasi ang alam nila ay basagulero ko. Sa bagay, mabuti na lang at nabuking yung pangungurakot ng dating kapitan. Kaya sa inyo napunta ang maraming boto ng mga tao. Kaya sobrang proud na proud po ako eh. Kasi isa ako sa mga naniwala sa inyo noon, Kapitan. Maraming salamat sa iyo, Erning. Ang mabuti pa ay magtungo na rin kayo sa bahay namin para makapagmerienda. Sige o, Kapitan. Ang totoo nga po niyan eh. Gutom na rin po ako eh. Sus, ikaw pa talaga nagutom. Eh wala ka namang ginawa. Aba, Kapitan, ang tao kahit may gawin o wala, sadyang nagugutom. Biro lang naman yun, Erning. Tara na nga, at nagugutom na rin ako. Nauna nang maglakad si Kapitan Hector kay Erning. Hindi nagtagal ay sumunod na sa kanya si Erning at pagdating nila sa bahay niya ay naroon na ang mga kabataang nagmemerienda. Nakisalo na rin si Hector sa mga ito at nakipagkwentuhan na parabang kaedad lamang niya ang mga bata. Pagsapit ng gabi, matapos ang hapunan, ay may isang mahabang kahon na inilabas si Hector sa ilalim ng kama nila ni Maricel. Binuksan niya ang kahon na gawa sa matibay na kahoy at mula roon ay inilabas niya ang isang kakaibang sandata na kung tawagin ng kanyang lolo Doming ay kabilan. Yun ang ipinangalan ng namayapa niyang lolo sa sandatang yun dahil sa kabilaan ang patalim nun. May hawakan yun sa gitna at sa magkabila ang dulo ay may matatalim na patalim. Sa hawakan ay may lumang simbolo na nakaukit. Nagtungo si Hector sa likod ng kanilang bahay, dala ang kabilan. Umupo siya sa harapan ng ngasaan at sinimulan niyang hasain ang kabilan ng may kasamang pag-iingat. Maya-maya pa ay lumapit si Maricel sa kanya na may dalang isang tasa ng tsaa. Sabi ko na nga ba't nandito ka lamang? Bakit may nahasa ang iyong kabilan? Huwag mo sabihin na gagamitin mo yan, Hector. Hindi, mahal ko. At sana ay hindi ko na kailangan pang gamitin ito. Alam mo naman na ito lang ang ginagamit noon ni Lolo Doming sa pakikipaglaban sa mga aswang nung buhay pa siya. Gusto ko lang na palaging matalim at mapanatili ko ang itsura nito, kagaya ng ipinamana sa akin ito ni Lolo. Hindi ba? Ang sabi ng Lolo Doming mo ay diwata ang nagbigay sa kanya niyan? Tama ka, mahal ko. Isang diwata na nakatira sa bundok. Ibinigay ito sa kanya kasi matindi na ang pagsalaki ng mga aswang dito sa baryo natin nun. Ang sabi ni Lolo Doming, sa tuwing hawak niya to, ay nagkakaroon siya ng matinding lakas. Narinig ni Hector ang malalim na paghinga ng kanyang asawa. Kaya huminto muna siya sa paghahasa at tumingin dito. Ang lalim naman yata ng paghinga mo. May problema ba, mahal ko? Hindi ko alam, Hector. Pero itong mga nakaraang araw ay palagi akong kinakabahan. Parang may masamang mangyayari. Ano namang masamang mangyayari? Magdasal ka lang palagi at huwag mag-isip ng negatibo. Palagi ako nagdarasal, Hector.
Ano kaya kung magbakasyon muna tayo sa Maynila? Doon muna tayo sa bahay ng kapatid ko. Hindi ba? Matagal niya na tayong iniimbita na magpunta sa Maynila. Isama natin ang mga bata. Kahit 1 linggo lang. Maricel, hindi ako pwedeng umalis ngayon. 2 araw na lang ay magpepiesta na. Pero sige, mahal ko. Pagkatapos ng piyesta, ay magbabakasyon muna tayo sa Maynila. Nakangiting tumango si Maricel, bagamat ramdam pa rin ni Hector ang pag-aalala nito. Sandali siyang tumayo upang yakapin ang kanyang asawa para nang sa ganun ay mabawasan kahit papano ang takot na bumabalot dito. Napatingin si Hector sa kabilan na nakapatong sa lamesa kung saan niya yon hinahasa. Hindi niya napigilang maalala ang araw na bigla na lang yung ipinamana ng lolo Doming niya sa kanya. Gabi noon at lumapit ito sa kanya na dala ang kabilan. Doon ay formal nitong ipinamana yon sa kanya. Tinanong niya kung bakit nito yon ipinapamana sa kanya. Ang sagot nito ay siya lamang ang nakikita nito na karapat-dapat na sunod na magmay-ari ng kabilan. Dumating na ang araw ng kapistahan sa baryo ni na Hector. Maaga pa lamang ay abala na ang mga taga-baryo sa paghahanda. May mga banderitas na nakasabit sa mga kalsada. May mga nagtitinda ng iba't ibang pagkain sa plaza at masayang tugtugan mula sa lumang sound system ng barangay hall. Ang mga bata ay naglalaro sa gitna ng kalsada habang ang mga matatanda naman ay abala sa pagluluto ng kani-kanilang mga handa. Lahat ay masaya sa araw na yon. Si Hector ang punong abala sa lahat ng kaganapan. Tinutulungan niya ang bawat grupo ng mga volunteer. Tiniyak niya na maayos ang daloy ng programa at ligtas ang paligid. Sa kanyang pag-iikot sa baryo ay mapapansin ang respeto sa kanya ng mga tao bilang isang lider na hindi lang puro utos kundi kumikilos din. Sa mga sandaling yon ay walang nararamdaman na panganib si Hector at naniniwala siya na matatapos ang pagdiriwang na yon ng masaya at ligtas. Habang nanonood sila ng street dance ni Erning, ay bahagya siyang siniko ni Erning sa kanyang braso. Kapitan, alam niyo po ba na ang dami po nagsasabi sa akin na mukhang ito na po ang pinakamasayang piyesta sa baryo natin? Bakit daw nila nasabi yun? Paano? Ang dami pong kaganapan eh. Tuwan-tuwa po ang mga bata nang malaman nila na maraming palaro. Tapos, first time pa na magkakaroon tayo ng singing contest. Hindi ka ba sasali sa singing contest mamayang gabi, Erning? Nako, huwag na po. Pambanyo lang po ang pagkanta ko eh. Baka bigla pang magkaroon ng bagyo kapag kumanta ko. Ayokong ipahiya ang sarili ko sa harap ng mga tao, Kapitan. Sa bagay, tama nang ikaw na lang ang nakakarinig ng pagkanta mo. Pero seryoso, Erning. Ipinilit ko talaga na magkaroon tayo ng singing contest dahil naniniwala ko na marami dito sa baryo natin ang may talento sa pagkanta. Kailangan ay magkaroon sila ng pagkakataon para ipakita yun sa marami at magkaroon sila ng lakas ng loob na ipakita sa lahat ang talento nila. Iba ka talaga, Kapitan. Idol talaga kita. Pinalakpakan pa siya ni Erning. Itinuon na ni Hector ang kanyang atensyon sa street dance. Para sa kanya ay hindi na kailangan pang magpasalamat ang mga tao sa kanya dahil naniniwala siya na bilang kapitan ay ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Kinagabihan, napansin ni Hector na excited ang mga tao sa baryo nila dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon nga sila ng singing contest. Bago magsimula ang patimpalak sa pagkanta na gaganapin sa plaza, ay umuwi muna si Hector upang ayain ang mag-ina niya na manood. Sa bahay ay sinalubong siya ni Maricel nang may pag-aalala sa muka. Oh, bakit hindi ka pabihis? Ang mga bata, handa na ba sila? Magsisimula na ang singing contest. Hindi na muna kami sasama, Hector. Masama ang pakiramdam ni Lemuel. Hindi ko siya pwedeng iwanan dito. Nakainom na ba siya ng gamot? Oo, mahal.
Uminom na siya pagkatapos ng hapunan. Ano kaya kung wag na rin akong umalis? Samahan na lang kita sa pagbabantay kay Limuel. Ano ka ba, mahal? Hindi na kailangan. Kaya na namin to ni Jojo. Isa pa, ikaw ang kapitan kaya hindi ka pwedeng mawala roon. Sigurado ka bang kaya mo? Nakangiting tumango si Maricel kay Hector. Oo, kaya ko. Kaya sige na, bumalik ka na sa plaza at baka magsimula ng singing contest. Mas kailangan ka doon ng mga tao. Bago umalis si Hector, ay maigpit siyang niyakap ni Maricel. Sa paraan ng pagyakap nito sa kanya, ay para bang yun na ang huling beses na mayayakap siya nito. Medyo kinabahan siya, pero dahil sa kailangan niya ng bumalik sa plaza, ay inalis niya ang bagay na yon sa kanyang utak. Pagbalik ni Hector sa plaza, ay saktong nagsisimula na ang singing contest. Umupo siya sa isang sulok habang nasa tabi niya si Erning. Nagpakitang gilas ang unang contestant na isang dalaga sa pagbirit ng isang mataas na awitin. Masigabong palakpakan naman ang natanggap nito sa mga manonood. Nakatulala lang si Hector dahil ang isip niya ay nasa kanyang mag-iina. Labis ang kabang nararamdaman niya, hindi lang dahil may sakit ang isa sa mga anak niya. May kakaiba siyang pakiramdam na para bang may nangyayaring hindi maganda. Kapitan, grabing galing naman itong Luella na to. Hindi ko alam na ang ganda pala ng boses niya. Tumingin si Erning kay Kapitan Hector nang nakakunot ang noo nang mapansin nito na nakatulala ang kapitan. Kapitan, ano po nangyayari sa inyo? Parang wala po kayo sa sarili ah. Saka parang hindi ka naman nanonood. Pasensya ka na, Erning. Kanina pa kasi ako kinakabahan eh. Kinakabahan? Aba, bakit naman po? Saka, saan po kayo kinakabahan? Sa kung sino po ba ang mananalo sa singing contest? Hindi, Erning. Sa mag-iin ako. Kinakabahan ako para sa kanila. At hindi ko alam kung bakit. Sandali. Bakit po wala pala sila rito? Hindi niyo po ba sila isinama? Mangyaring masama kasi ang pakiramdam ni Limuel. Kaya nandun lang silang tatlo sa bahay. Ewan ko. Pero kinakabahan talaga ako, Erning. Kanina ko pa to nararamdaman. Aba, Kapitan, kung ganun po umuwi na lang po muna kayo sa bahay nyo. Silipin niyo po muna sila. Ako na po ang bahalang magpaliwanag kung sakaling may magtatanong kung nasan po kayo. Mabuti pa nga umuwi na muna akong saglit. Maraming salamat, Erning ha. Kung sakaling may maghanap sa akin habang wala ako, ay sabihin mo na babalik din ako kagad. Matapos magpaalam ni Kapitan Hector kay Erning, ay walang pagdadalawang isip na siyang umalis sa plaza. Sa gilid na siya dumaan upang hindi siya gaanong mapansin ng mga tao. Malalaki ang mga hakbang ni Hector habang tinatahak ang direksyon ng kanilang bahay. Sa bawat paghakbang niya ay siya ring paglakas ng kabang nararamdaman niya. Nang makarating na siya sa bahay nila, ay agad siyang pumasok. Walang tao sa sala, kaya dumiretso siya sa kwarto ng kanyang mga anak. Pagbukas niya, ay naabutan niya si Maricel na nakaupo habang nagbabasa ng aklat. Sina Jojo at Limuel naman ay nakahiga sa kama at kapwa tulog na. Nakahinga ng maluwag si Hector nang malaman niyang nasa maayos naman palang kalagayan ang tatlo, habang si Maricel naman ay napakunot ang noo at may pagtatakang tinignan siya. Oh, Hector, anong ginagawa mo rito? Tapos na ba ang singing contest sa plaza? Hindi pa, mahal ko. Kanina pa kasi ako kinakabahan. Kaya umuwi na muna ako para tignan kung ayos lang kayo. Ayos lang kami rito. Ayan nga, tignan mo, tulog na sina Jojo at Limuel. Ako naman ay nagbabasa-basa lang para pampaantok. Sige na, bumalik ka na sa plaza. Isang ngiti ang pinakawalan ni Hector habang nakatingin siya kay Maricel. Ngumiti rin si Maricel sa kanya, ngunit agad na nawala ang ngiting yon at napalitan ng labis na takot. May itinuro si Maricel sa likod niya. Hector! Sa likod mo! Pagharap ni Hector ay isang matangkad na lalaki ang nakita niya. May suot itong bonnet, kaya
Hindi niya nakilala kung sino ito. 2 lalaki pa ang pumasok at bago pa man makakilos si Hector, ay ubod lakas ng hinampas ng lalaking nasa likuran niya ang kanyang ulo gamit ang isang bakal na tubo. Umikot ang paningin ni Hector. Bumagsak siya sa sahig habang ramdam ang pagdugo ng kanyang ulo. Sa nanlalabo niyang paningin ay nakita niyang muling hinampas ng lalaki ang ulo niya at sa pagkakataon na yon ay tuluyan na siyang nawalan ng malay at wala na siyang natandaan sa mga sumunod na nangyari. Maraang iminulat ni Hector ang kanyang mga mata. Sa una ay malabo ang paningin niya kaya muli siyang pumikit. Naramdaman niya ang labis na pananakit ng kanyang ulo. Sa muling pagbukas ng mga mata niya ay naging malinaw na ang kanyang paningin. Doon niya napagtanto na nasa ospital siya. Nakahiga siya sa isang hospital bed at may nakakabit na dextrose sa kanyang kamay. Ang unang pumasok sa isip ni Hector ay ang kanyang mag-iina. Kinabahan siya nang maalala niya na pinasok ng 3 hindi kilalang lalaki ang bahay nila. Maricel, Jojo, Limuel, nasaan kayo? Pilit na bumangon si Hector. Bababa na sana siya ng kama nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon si Erning na may dalang isang supot. Nagulat si Erning at mabilis siya nitong nilapitan. Pinigilan nito ang pagbaba niya sa kama at marahan siya nitong ibinalik sa pagkakahiga. Kapitan! Kapitan, wag po muna kayong tumayo! Sariwa pa po ang sugat sa ulo niyo! Sina Maricel, si Jojo at Limuel, nasaan sila? Ano nangyari sa mag-iina ko? Natigilan si Erning sa tanong na yun ni Kapitan Hector. Hinawakan ni Hector ang magkabila ang balikat ni Erning. Erning, sumagot ka. Sagutin mo ang tanong ko. Anong nangyari sa kanila? Ayos lang po sila, Kapitan. Nandun po sila sa bahay niyo ngayon. Sigurado ka ba? Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo, Kapitan. Nang may pumasok po na 3 lalaki sa bahay niyo, ay nakasigaw po si Aling Maricel. May mga tao pong nakarinig kaya pumunta po agad sa inyo. Pero yung 3 lalaki po, nakataka sila. Matapos marinig ang sinabi ni Erning, ay bahagyang nakahinga ng maluwag si Kapitan Hector. Diyos ko, salamat naman sa Diyos at ligtas sila. Akala ko ay kung ano na nangyari sa kanila. Pero kailangan ko nang umuwi, Erning. Gusto ko nang makita ang mag-iina ko. Pero Kapitan, hindi pa nga po kayo pwedeng umuwi. Hindi, Erning, uuwi na ako. Kapag sinabi kong uuwi na ako, uuwi na ako. Natameme si Erning sa pagtaas ng boses ni Hector. Hinugot niya ang nakakabit na dextrose sa kanyang kamay. Nakita niya ang damit niya na nakapatong sa upuan at agad siyang nagpalit. Matapos yun, ay malalaki ang hakbang na lumabas siya ng kwartong yun habang nakasunod si Erning. Kahit na sinabi ni Erning na maayos ang lagay ng mag-iina niya, ay hindi pa rin niya magawang makampante hanggat hindi nakikita ng mga mata niya ang totoong kalagayan ng mga ito. Mula sa ospital ay sumakay si Hector ng tricycle. Nasa loob siya habang nasa likod naman ng driver si Erning. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na sila ng tricycle nang huminto yun sa tapat ng bahay ni na Hector. Napakunot ang noo niya nang makitang maraming tao sa labas. Erning, bakit ang daming tao sa bahay namin? Kapitan, sorry po. May pagtatakang tumingin si Hector kay Erning. Hindi na siya nagtanong pa at naglakad na siya papasok sa kanilang bahay. Unti-unti na siyang tinutuban na may hindi tama. Pagpasok niya ng bahay, tumambad sa kanya ang 3 kabaong na nakahilera sa sala. Hindi siya kagad nakakilos. Lumapit siya sa mga kabaong at isa-isa yung tinignan. Pakiramdam niya ay pinagbagsakan siya ng langit at lupa nang malaman na ang mag-iina niya ang nakahiga sa mga kabaong. Napaluhod si Hector sa sahig at doon na sumabog ang luha niya. Pumalahaw siya ng iyak at wala na siyang pakialam kahit pa maraming nakakakita sa kanya.
Agad namang lumapit si Erning kay Kapitan Hector upang alalayan ito. Kapitan, sorry po. Ayoko po muna sanang sabihin sa inyo kasi nagpapagaling pa po kayo sa ospital eh. Hindi. Hindi totoo to. Bakit? Panginoon ko! Bakit? Hindi maipaliwanag ni Hector ang ngapdi sa dibdib niya. Isa yung uri ng kirot na hindi kayang gamutin ng kahit na anong gamot. Puno ng tanong ang isip niya habang humahagulgol sa gitna ng sala. Magdamag na hindi umalis si Hector sa tabi ng mga kabaong ng kanyang mag-iina. Tahimik lang siya, walang imik, at tulala habang nakatitig sa mga muka ng mga mahal niyang hindi na muling magigising. Nang sumunod na araw ay may dumating na mga pulis upang makipag-usap sa kanya. Ipinaalam ng mga ito na wala pa ring sospek sa pagpatay sa mag-iina niya. Hindi nagpakita ng reaksyon si Hector. Nanatili lang siyang tahimik dahil ang nasa utak niya ay panaginip lamang ang lahat ng yun. Hanggang sa dumating na ang araw ng libing. Halos lahat ng tao sa baryo ay nakipaglibing at nagpakita ng pakikiramay. Nang ibinababa na sa hukay ang kabaong ng mag-iina, ay napahagulgul si Hector. Hawak ni Erning ang braso ni Kapitan dahil nagwawala na rin ito. Matapos ang libing, ay sinamahan si Hector ni Erning sa bahay niya. Tahimik siyang naupo sa may sala habang nakatayo si Erning sa may pinto. Iginala niya ang tingin sa paligid at umasa siyang makikita niya roon ang kanyang mag-iina. Ngunit bigo siya. Ang tanging nakita niya ay ang mga litrato ni Maricel, Jojo at Lemuel na nakasabit sa dingding. Muli siyang napaluha nang tuluyan ng sumiksik sa pagkatao niya na wala na talaga ang mga ito. Dapat namatay na lang din ako. Hindi ko kayang mabuhay nang walang mga mag-iina ko. Sila ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kapitan, huwag ka magsalita ng ganyan. Naniniwala akong may dahilan ng Diyos kung bakit buhay ka pa hanggang ngayon. At ano ang dahilan na yun, Erning? Ang mabuhay ng nasasaktan kasi wala na ang asawa at mga anak ko. Ang mabuhay ng mag-isa. Yung ba ang dahilan niya? Kaya hinayaan niya ako mabuhay. Hindi, Kapitan. Hindi ko rin po alam. Pero naniniwala po ako na may dahilan po ang lahat ng ito. Tumiim ang bagang ni Hector habang matalim na nakatingin sa kawalan. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Ang lungkot sa puso niya ay napalitan ng nagbabagang puot. Tapos hanggang ngayon ay malaya pa rin ang mga pumatay sa kanila. Anong klaseng hustisya meron ng Diyos natin, Erning? Sagutin mo ko! Anong klaseng hustisya meron siya? Kapitan, naiintindihan ko kung bakit nakakapagsalita ka ng ganyan ngayon. Alam kong walang kasing sakit ang nararamdaman mo. Pero gusto ko pong ipaalala sa inyo na hindi ka nag-iisa. Nandito po ako, Kapitan. Nandito po ang lahat ng mga tao sa baryo. Hindi ka namin pababayaan. Hindi na nagsalita pa si Hector. Halo-halo na ang emosyon na kanyang nararamdaman at hindi niya alam kung paano ipoproseso ang lahat. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Erning at anito ay kukuha lang ito ng pagkain sa bahay nito at babalik din ito kaagad. Nang mapag-isa na si Hector ay tumayo siya. Lumapit siya sa mga larawan ni Maricel, Jojo at Lemuel na nakasabit sa dingding ng kanilang tahanan. Isang ngiting may kasamang lungkot ang sumilay sa labi niya habang isa-isang hinahaplos ang mga larawan. Agad na nawala ang ngiti niya at muli siyang napahagulgol. Isa-isa niyang kinuha ang mga larawan. Sumandal siya sa dingding at umiiyak niyang niyakap ang mga larawan na hawak niya. Patawarin niyo ko kung hindi ko kayo naprotektahan. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, mga anak.
Asawa ko! Marahang dumausdos pababa si Hector hanggang sa tuluyan na siyang napahiga sa malamig na sahig habang yakap pa rin ang larawan ng kanyang mag-iina. Matapos mailibing ang mag-iina ni Hector, ay unti-unti na siyang nagbago. Hindi na siya bumalik sa barangay hall at hindi na rin siya nagpapakita sa mga pagpupulong sa kanilang baryo. Madalas siyang nasa harapan ng kanyang bahay habang nakatitig sa kawalan. Ang imahe ng pagiging matapang at walang kinatatakutang kapitan ay mabilis na naglaho sa pagkatao ni Kapitan Hector. Kung minsan ay makikita si Hector na mag-isang tumatawa tapos bigla na lamang iiyak. Marami ang nag-isip at nagsasabi na dahil sa napakasakit na nangyari sa kanya ay unti-unti na siyang nawalan ng sariling katinuan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumala ang kalagayan ni Hector. Hindi na siya nag-aayos ng sarili. Hindi na rin naliligo o nagbibihis ng maayos. Kinakausap niya ang hangin at ang sarili. Kung minsan naman ay para siyang bata kung magsalita at kumilos. Dahil doon ay nag-iba ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang dating si Kapitan Tumba na kinatatakutan ng mga kriminal ay kinakaawaan na ngayon ng lahat. Meron ding mga natatakot sa kanya dahil iniisip na baka bigla na lamang siyang manakit. May ilan na umiiwas na sa kanya habang ang iba na may palihim na nag-uusap tungkol sa naging kalagayan niya. Ngunit sa kabila ng pagkawala sa sarili ni Kapitan Hector ay hindi siya iniwan ni Erning. Ito ang araw-araw na nag-aasikaso sa kanya. Isang umaga, habang nakaupo si Hector sa mahabang upuan sa labas ng kanyang bahay, ay dumating si Erning na may dalang isang supot ng pandesal. Umupo ito sa tabi niya at nang tignan niya ito, ay ngumiti ito. "Kapitan, mag-almusal na po muna tayo. Mainit-init pa po itong pandesal, oh. Masarap po itong isawsaw sa mainit na kape." Hindi nagsalita si Hector, na natili lang siyang nakatingin kay Erning. Sa isip niya ay hindi niya na masyadong matandaan kung sino ito. Ikaw? Sino ikaw? Ano gawa mo rito? "Kapitan, ako po ito si Erning. Ang paborito niyo pong tanod. Seryoso ka bang nakalimutan mo na ako?" "Aba, Kapitan, magtatampo po ako sa inyo niyan." Habang nakatingin si Hector kay Erning, ay bumalik sa alaala niya ang tatlong lalaki na pumatay sa kanyang mag-iina. Tumalim ang tingin niya at walang pagdadalawang isip na sinakal niya si Erning gamit ang dalawa niyang mga kamay. "Kapitan! Kapitan, ano ginagawa mo? Hindi ako makahinga, Kapitan!" Umaming ka! Ikaw bang pumatay sa asawa at mga anak ko? Umaming ka! "Kapitan, hindi ako! Kapitan! Bitiwan niyo po ako, Kapitan! Nasasaktan ako! Ako po si Erning!" Unti-unting lumambot ang reaksyon sa mukha ni Hector. Kahit papano ay naalala niya na si Erning. Maraan niyang inalis ang mga kamay niya sa leeg nito at kasunod doon ay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Erning, pasensya ka na. Tulungan mo akong hanapin ang pumatay sa mag-iina ko. Tulungan mo ko, Erning. Parang awa mo na. "Kapitan, kumikilos pa rin po ang mga pulis sa paghahanap sa kanila. Huwag kang mag-alala kasi sigurado ako na hindi magtatagal ay mahuhuli rin ng mga walang yang yun." Erning, samahan mo ko. Samahan mo ko. Hahanapin natin sila. Tumayo si Hector at hinawakan niya ang isang kamay ni Erning. Hinila niya ito palayo sa bahay nila. Malalaki ang mga hakbang nila at halos makaladkad na niya si Erning. Sa gitna ng kanilang paglalakad ay biglang natigilan si Kapitan Hector. Tila ba naulinagan niya ang malambing na pagtawag sa kanya ni Maricel at ang masayang pagtawa ni na Jojo at Limuel. "Kapitan, umuwi na po tayo sa bahay niyo. Baka pagod na po kayo eh."
Sandali lamang. Hindi mo ba naririnig yun? Ang alin po? Ang naririnig ko lang po yung kumakalamkon tiyan eh. Kapitan, mag-almusal na po tayo. Tumahimik ka! Naririnig ko si Maricel. Pati na rin sina Jojo at Limuel. Nasa paligid lang sila eh. Kapitan, imposible po yung sinasabi nyo eh. Patay na po sila. Hindi! Hindi pa sila patay. Buhay pa sila. Bawin mo sinabi mo. Kung ayaw mo akong tulungan, hanapin sila. Ay ako na lamang ang maghahanap. Malakas na itinulak ni Hector si Erning na naging dahilan para mapaupo ito sa lupa. Nabitiwan ni Erning ang hawak nitong supot at kumalat ang laman ng pandesal. Habang abala si Erning sa pagpulot ng pandesal, ay mabilis na tumakbo si Hector palayo. Narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Erning pero hindi niya ito pinansin. Patuloy lang siya sa pagtakbo habang umaasa na makikita niya ang kanyang mag-iina. Habang tumatakbo si Hector, ay hindi nawawala sa pandinig niya ang boses ng kanyang asawa at 2 anak. Paminsan-minsan ay humihinto siya at lumilinga sa paligid. Maricel! Jojo! Limuel, nasan kayo? Magpakita kayo sa akin! Mga anak! May mga taong nakakakita sa kanya at iba't iba ang reaksyon ng mga yon. May mga natakot at meron din na pinagtawanan siya dahil bigla na lang siyang iiyak o kaya naman ay tatawa. Nagpatuloy sa pagtakbo si Kapitan Hector hanggang sa mapagtas na ang tsinelas niyang disipit. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at muli siyang tumakbo. Walang direksyon ang mga paa niya hanggang sa hindi niya na namalayan na nakarating na pala siya sa gubat. Huminto si Kapitan Hector sa gitna ng mga nagtataasang mga puno. Maricel! Mahal ko! Nasaan na kayo? Huwag na kayong magtago sa akin. Miss na miss ko na kayo ni na Jojo at Limuel. Narinig ni Hector ang boses ni Maricel na tinawag ang pangalan niya. Tumakbo siya sa direksyon ng pinanggagalingan ng boses habang malakas siyang tumatawa. Umasa siya na sa dulo ng pagtakbo niya na yun ay makikita na rin niya sa wakas ang kanyang mag-iina. Makalipas ang ilang oras ay tuluyan ng kumagat ang dilim. Mabagal na naglalakad si Kapitan Hector dahil sa labis na pagod. Alam niya na naliligaw na siya ngunit wala siyang pakialam dahil ang tanging nasa isip niya ay ang makita ang kanyang mag-iina kahit imposible nang mangyari pa yon. Habang naglalakad ay paulit-ulit niyang ibinubulong ang pangalan ng kanyang asawa at mga anak. Hanggang sa hindi na kinaya ni Hector ang labis na pagod at umupo na siya sa tabi ng isang malaking puno. Sumandal siya sa katawan ng puno at tumingin siya sa kawalan. Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil nagugutom na siya. Mula umaga hanggang gabi ay wala siyang ginawa kundi ang maglakad at tumakbo para hanapin sina Maricel. Isang malakas na halakhak ang kumawala sa lalamunan niya hanggang sa naiyak siya nang mapagtantong patay na ang buong pamilya niya. Bakit niyo ako iniwanang mag-isa? Dapat ay isinama niyo na rin ako. Dapat isinama niyo na rin ako! Nangihinang tumayo si Hector at muli siyang naglakad. Makalipas ang ilang minuto ay isang maliit na kubo ang kanyang nakita sa gitna ng kagubatan. May ilaw mula sa loob ng kubo na mukhang galing sa gasera, kaya naisip niya na meron doong nakatira. Lumapit siya sa kubo, pero nung nasa pintuan na siya ay nahindik siya sa nakita niya sa loob. Isang matandang lalaki ang nilalapa ng isang nilalang na may makapal na balahibong itim at matutulis na mga kuko. Aswang! May aswang! Napalingon ng aswang kay Hector at agad itong tumayo at naglakad palapit sa kanya. Marahang umatras si Hector habang hindi inaalis ang tingin sa aswang. Hindi ko inaasahan na dito tayo magkikita, Kapitan Tumba. Kilala mo ko? Paano mo ko nakilala?
Imposibleng hindi ko makikilala ang isa sa mga taong pumatay sa buong pamilya ko. Ikaw, ang kang walang hiya mong lolo, ang pumatay sa kanila. Teka, wala akong alam sa sinasabi mo. Wala akong pinapatay. Hindi mo na nga pala maaalala dahil sintu-sintu ka na ngayon. Ano ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay, Hector? Gusto kong ipaalam sa iyo na ako at ang mga kapatid ko ang pumatay sa mag-iina mo. Sinadya naming buhayin ka para maramdaman mo kung ano ang pakiramdam namin nang patayin niyo mga magulang namin at iba pa naming kapatid. Ngayon, oras na para sumunod ka sa mag-iina mo. Nang sumugod ang aswang kay Hector, ay kusang gumalaw ang katawan niya. Mabilis siyang tumakbo palayo rito. Halos matisod siya sa mga batong natatapakan niya. Pero hindi siya uminto dahil alam niya na kamatayan ang sasapitin niya sa oras na maabutan siya ng aswang. Wala ka na mapupuntahan, Kapitan Tumba. Ikaw na ngayon ang itutumba ko. Mas lalong binilisan ni Hector ang pagtakbo hanggang sa hindi niya na napansin ang malalim na padausdos na lupa sa harapan niya. Nahulog siya roon at nagpagulong-gulong siya pababa. Isang malaking bato ang nakita niya na mababangga niya. Sinubukan niyang ihinto ang paggulong niya pero hindi siya nagtagumpay. Malakas na humampas sa malaking bato ang ulo ni Hector at agad siyang nawalan ng ulirat dahil doon. Sa muling pagbukas ng mga mata ni Hector ay sumalubong sa kanya ang pamilyar na silid tulugan. Nakahiga na siya sa papag nila ni Maricel sa kanilang tahanan. Tumining ang kirot sa gitna ng ulo niya at bumalik sa alaala niya ang gabing pinasok ng 3 lalaki ang bahay nila. Naalala niya rin ang aswang na nakita niya sa gubat at ang pag-amin nito na ito at ang 2 pa nitong kapatid ang pumatay sa kanyang mag-iina dahil sa nais maghiganti ng mga ito. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Hector. Pakiramdam niya ay sasabog ang ulo niya sa samot-saring ala-alang bumabalik doon. Humahangos na pumasok naman si Erning sa kwarto ni Kapitan Hector at agad itong lumapit sa kanya. "Kapitan! Kapitan! Huminahon ka! Ligtas ka na, Kapitan! Ligtas ka na!" Patuloy sa pagwawala si Hector. Tumayo siya at takmang lalabas pero pinigilan siya ni Erning. Nang hawakan nito ang braso niya ay kusang kumilos ang isa niyang kamao at nasuntok niya sa nguso si Erning. Nabitiwan siya ni Erning at napaupo ito sa sahig. Tila natauhan si Hector nang makitang dumudugo ang bibig ni Erning. Nilapitan niya ito at may pag-aalala na tinulungan itong makatayo. Ayos ka lang ba, Erning? Matapos niyo po akong suntukin sa bunganga, tatanungin niyo po ako kung ayos lang ako? Ayos ka rin, no, Kapitan? Pasensya ka na, Erning. Nabigla lang ako. Hindi ko sinasadya. Biglang natigilan si Erning hanggang sa nanlaki ang mga mata nito. Kapitan, bakit parang maayos na ang aura mo ngayon? Maayos ka na rin magsalita. Parang wala ka ng problema sa utak, ah. Maging si Hector ay natigilan sa napunang yun ni Erning. Malinaw sa alaala niya ang mga araw na nawala siya sa katinuan. Naalala niya ang mga sandali na tumatawa siya at biglang naiiyak. Masaya siya na bumalik na sa normal ang pag-iisip niya. Ngunit napagtanto niya na walang dapat makaalam nun kahit si Erning. May plano siyang pagbayarin ng mga aswang na pumatay sa kanyang buong pamilya. At sa tingin niya ay mas madali niyang mahahanap kung sino ang mga aswang na yun kung iisipin ng mga ito na wala pa rin siya sa tamang katinuan. Dahil sa ideyang yun ay naisip ni Hector na dapat ay isipin pa rin ni Erning na wala pa rin siya sa kanyang sarili. Itinulak niya si Erning. Teka! Sinasabi mo bang baliw ako? Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Ikaw ang baliw! Baliw ka! Mukha kang baliw! Mukha kang baliw!
Natampal ni Erning ang noo nito. Anak ng... Na-fake news ako ah. Baliw pa rin pala si Kapitan Tumba. Lihim na natuwa si Hector nang makita niya na naniniwala si Erning sa kanyang pagpapanggap. Tumayo na si Erning at lumabas muna ito ng kwarto. Pagbalik nito ay may dala na itong bimpo na idadampi nito sa nasugat nitong nguso dahil sa suntok ni Hector. Nakonsensya si Hector na nasaktan niya si Erning, ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng kahit na anong emosyon upang hindi ito magdudang bumalik na sa normal ang kanyang isipan. May hinala siya na kaya nangyari yun ay dahil sa pagkakahampas ng ulo niya sa malaking bato. Inalalayan si Hector ni Erning na umupo sa tabi ng papag. Kapitan, sa susunod po wag na po kayong tatakbo kung saan-saan ha. Mabuti na lang at nakita ka ng mga tanod natin sa gubat. Nahulog ka yata doon sa matarik na lupa at tumampas ang ulo mo sa bato. Kaya nawalan ka ng malay. Hinahanap ko lang naman si Maricel. Narinig ko, tinatawag nila ako. Buhay sila, Erning. Buhay sila. Tinatawag nila ako. Ay, hindi na kita kukontrahin pa sa paniniwala mo na yan, Kapitan. Kasi baka magalit ka ulit sa akin at sipa naman ang ibigay mo sa akin. Pero Kapitan, nang dahil sa ginawa mo kanina, na bigla kang tumakbo at hindi namin alam kung saan ka nagpunta, ay napagkasunduan namin ng karamihan sa mga tao rito sa baryo na ipadala ka na sa syudad. May maayos na mental hospital dun kung saan ka magagamot. Eh dito naman kasi, hindi namin alam ang gagawin kapag bigla ka naging bayulente. Mariing umiling si Hector. Hindi siya pwedeng umalis sa baryo nila dahil alam niya na naroon pa rin ang mga aswang na pumatay sa kanyang mag-iina. Ayoko. Hindi ako aalis dito sa bahay. Pero Kapitan, yun po mas makakabuti para sa inyo at para na rin po sa mga tao dito sa baryo. Pangako, hindi na ako lalayas. Hindi na ako lalabas. Hindi na ako tatakbo. Dito lang ako sa bahay, Erning. Magpapakabait na po ako. Pero Kapitan, Parang awa mo na, Erning. Ayoko malayo sa bahay na to. Nandito ang alaala ng asawa at mga anak ko. Hindi na ako magiging pasaway, pangako. Hindi niyo ako dadalhin sa syudad. hindi muna nagsalita si Erning at mataman niya tong tinignan. Makalipas ang ilang segundo ay tumango ito. Sige po, papayag na po ako na wag po kayong dalhin sa syudad. Pero dapat po, magpakabait na kayo, Kapitan ha. Naiintindihan ka naman po ng ilan dito eh. Pero meron din pong hindi nakakaintindi. At masakit po para sa mga nagmamahal sa inyo na pinagtatawanan ka, tinuhusgahan. Dahil lang sa, alam nyo na, yan sa mga kilos nyo. Salamat, Erning. Maraming salamat. Nako, kung hindi lang talaga kayo malakas sa akin eh. Hayaan nyo po at kakausapin ko ang mga tao na wag muna kayong dalhin sa syudad. Siguro ibabantayan na lang po kita ng maayos para hindi na maulit ang nangyari kahapon. Nakangiting tumango si Hector. Matapos yun ay nagluto na si Erning ng pagkain. Habang mag-isa si Hector sa kwarto ay nagsimula na siyang mag-isip ng mga susunod niyang hakbang kung paano niya pagbabayarin ang mga aswang na pumaslang sa kanyang mag-iina. Kinagabihan, habang tulog si Erning sa sala, ay gising na gising pa rin si Hector sa kanyang silid. Hindi na siya tulala at hindi na siya naguguluhan. Marahan niyang inilabas ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Binuksan niya yon at muli niyang nasilayan ang kabilan. Pinagmasdan niya yon habang nararamdaman niya ang tila maliit na boltahe ng kuryente na nasa hawakan nun. Oras na para sa aking pag-iiganti. Ipaparamdam ko sa inyo ng triple ang sakit na naramdaman ng asawa at mga anak ko nang patayin niyo sila. Simula noon, gabi-gabi nang lumalabas ng bahay si Hector na lingid sa kaalaman ni Erning. May suot siyang cowboy hat at may pulang balabal na nakatakip sa kanyang bibig upang maitago niya
ang kanyang pagkatao. Ayaw pa rin niyang malaman ng mga taga-baryo na bumalik na ang kanyang katinuan. Nais niyang isipin ng lahat na si Kapitan Tumba ay wala na at tuluyan ng nilamon ng pagdadalamhati. Pero sa dilim ay tila isa siyang mandirigma na nagmamasid at naghihintay. Bitbit ang kabilan. Naglalakad siya gabi-gabi at hinahanap ang 3 aswang na pumatay sa kanyang pamilya. Isang umaga, gaya ng nakasanayan, ay kasabay na nag-almusal ni Hector si Erning. Hindi na siya nagpapasaway, pero patuloy niya pa rin ipinapakita dito na wala pa rin siya sa katinuan. Alam mo, Kapitan, masaya ako na hindi ka napasaway nitong mga nakaraang araw. Sana magtuloy-tuloy na po yan hanggang sa gumaling na po kayo. Para naman hindi ka na namin dalhin sa mental hospital. Nakatulala lang si Hector habang kumakagat-kagat pa sa pandesal. Pero, Kapitan, may masama po akong ibabalita sa inyo. Kagabi po, pinatay po ang buong pamilya ni Mang Ambo. Walang nabuhay sa kanila. Ang sabi po ng mga nakakita, may 2 aswang daw po ang pumasok sa bahay nila. Sabi rin po ng iba na nakakita sa bangkay, grabe yung pagkakapatay kina Mang Ambo. Puro raw po kalmot at kagat. Tapos po, nakalabas pa po ang mga lamang loob. Iniisip ko pa nga lang po nako, talagang nagtataasan na po mga balahibo ko. Kinikilabutan po talaga ako. Nanlamig si Hector, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Napagtanto niya na ang 2 aswang na sinabi ni Erning ay kabilang sa mga aswang na pumatay sa kanyang pamilya. Kaya Kapitan, hindi ka na talaga pwedeng lumabas tuwing gabi Mabuti sana kung kaya mo pang gawin yung mga galawan mo bilang Kapitan Tumbe. Sa kondisyon mo ngayon, alam kong hindi mo na yun magagawa. Oo, pangako Erning, hindi na ako lalabas ng bahay kapag gabi. Takot ako sa aswang. Ang papangit nila. Yan, ganyan nga. Dapat ay makikinig ka sa akin, Kapitan. Ipinagpatuloy ni Hector ang pagkain niya. Sa isip niya ay naglaro kung paano niya papahirapan ng mga aswang na dahilan kung bakit siya nakalugmok sa labis na kalungkutan. Sa paglipas ng mga araw ay lalong tumindi ang apoy ng paghihiganti sa dibdib ni Hector. Gabi-gabi siyang lumalabas at sinisiguro niya na mahimbing na ang tulog ni Erning upang hindi nito malaman ang ginagawa niya. Kapag nasa labas siya tuwing gabi, ay palagi siyang naglalakad sa madidilim na bahagi ng baryo. Patuloy siyang umaasa na makakaharap na niya ang mga aswang na hindi lang ang pamilya niya ang pinatay. Hindi na siya makakapayag na masundan pa yon, lalo na't narinig niya kay Erning na balot na ng takot ang mga tao. Hanggang isang gabi, sa paglalakad ni Hector, ay may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang likuran. May kakaibang kilabot na bumalot sa buo niyang pagkatao. Isang pamilyar na pakiramdam kapag may aswang sa paligid. Suminghot si Hector at may naamoy siyang mabaho. Amoy ng nabubulok na karne. Mabilis siyang lumingon at doon niya nakita ang 2 nilalang na may pulang-pulang mga mata at mahahaba ang mga kuko at mga ngipin. Mabuti naman na tagpakita na kayo sa akin. Pero bakit 2 lang kayo? Nasaan ang isa niyo pang kasama? Hindi nagsalita ang mga aswang na natiling nakatingin ng 2 kay Kapitan Hector habang nagngangalit ang mga ngipin ng mga ito. Pinaikot ni Kapitan Hector ang kabilan sa kanyang kamay. Isang aswang ang patakbong sumugod sa kanya. Nang malapit na ito ay bigla itong tumalon ng mataas. Inihanda naman ni Hector ang sarili. Sinalubong niya ang aswang na yon at itinapat niya rito ang matulis na bahagi ng kabilan at saktong bumaon yun sa dibdib ng aswang. Pagbagsak ng aswang sa lupa ay agad itong tumayo at lumayo kay Hector. Sumugod ang isa pang aswang mula sa likuran ni Hector, ngunit naramdaman niya ang presensya nito. Isang malalim na hiwa mula sa isa sa 2 patalim ng kabilan ang ibinigay niya rito. Bumaon yun sa balikat ng aswang.
Sumirit mula roon ang maitim nitong dugo. Ngunit hindi nagpatinag ang aswang at muli nitong inatake si Hector. Umiwas si Hector. Nang lumagpas ang aswang sa kanya, ay buong puwersa niyang sinaksak ito sa likod. Walang tigil na pinagsasasaksak ni Hector ang aswang sa likod, hanggang sa ito ay magkalasog-lasog. Habang ginagawa niya yun, ay walang ibang nasa isip niya, kundi sina Maricel, Jojo at Limuel. Hindi nagtagal, ay walang buhay na bumagsak ang isang aswang. Matalim ang mga matang tinignan ni Hector ang natitirang aswang. Naramdaman niya ang takot nito nang bahagya itong umatras. Ngayon, ikaw naman ang isusunod ko, Diablong Buwang ka! Mabilis na tumakbo si Hector palapit sa aswang. Malakas niya itong sinipa sa dibdib. Pati hayang natumba ang aswang at agad itong pinaibabawan ni Hector. Itinapat niya sa leeg ng aswang ang isang patalim ng kabilan. Hahayaan kitang mabuhay, Diablong Buwang ka! Sabihin mo sa isa mo pang kasama na hindi ako natatakot sa inyo at sisiguraduhin ko na sa susunod na magkakaharap tayo ay dalawa ko na kayong papatayin at tatadtarin ko kayo ng pinong-pino. Isang malakas na suntok ang pinatama ni Hector sa panga ng aswang. Sa lakas ng suntok niya ay nabasag ang matutulis nitong mga pangil. Tumayo na siya at sinipa niya sa tagiliran ang aswang. Takot na tumayo ang aswang. Mabilis itong tumakbo palayo hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng kadiliman. Nang makita ni Hector ang walang buhay na katawan ng aswang, ay dinuraan niya pa yon. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ideya na magbibigay ng lakas ng loob sa mga tao at upang kahit paano ay mabawasan ang takot ng mga ito. Tahimik na bumalik si Hector sa kanyang bahay. Tulog na tulog pa rin si Erning, kaya hindi nito napansin ang pagpasok niya. Dumiretso siya sa banyo upang maligo at alisin ang dugo ng aswang na kumapit sa kanyang katawan. Ang dugo ang damit naman niya ay ibinaon niya sa likod ng kanyang bahay. Matapos yun ay ang kabilang naman ang nilinisan niya. Nagtungo siya sa kanyang silid at naupo siya sa gilid ng kama habang nakatingin sa kabilan. Totoo nga ang sinabi ni Lolo na darating ang panahon na kakailanganin kitang gamitin. Nakakalungkot nga lang na sa paghihiganti kita ginagamit at hindi para ipagtanggol ang aking pamilya. Matapos yun ay ibinalik na ni Hector ang kabilan sa kahon. Humiga na siya pero hindi agad siya nakatulog. Kahit paano ay nabawasan ang bigat sa dibdib niya sapagkat nagawa na niyang mapatay ang isa sa 3 aswang na pumatay sa kanyang mag-iina. Kinabukasan ng umaga, nagising si Hector sa malalakas na katok ni Erning sa pinto ng kanyang kwarto. Inaantok na bumangon siya at sa pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya si Erning na nanlalaki ang mga mata. Istorbo ka naman, Erning. Natutulog pa ako. Alam ko po, Kapitan, pero kailangan mong makita to. Ano ba yon? Nandito na ba sina Maricel? Kasama ba niya sina Jojo at Limuel? Hindi, Kapitan, hindi sila. Kapitan, basta, tumama ka sa akin. Naunang lumabas si Erning habang nakasunod sa kanya si Hector. Isang lihim ng ngiti na ang sumilay sa labi ni Hector dahil may hinala na siya sa kung ano ang ipapakita nito sa kanya. Mula sa hindi kalayuan ay natanaw ni Hector ang mga nagtitipong mga tao sa isang puno na nasa tabi ng daan. Paglapit nila ron ay nakita niya ang isang aswang na patiwarik na nakasabit sa puno gamit ang matibay na lubid. Wala itong buhay at pinagpipiesta nito ng malalaking mga langaw. Lihim na pinagmasdan ni Hector ang reaksyon ng mga tao. Karamihan sa mga yon ay masaya dahil sa patay na aswang na nakasabit sa puno. Tignan mo, Kapitan! Tignan mo! May pumatay sa isa sa mga aswang! Aswang pala yan? Akala ko baboy eh. Si Kapitan naman eh.
Aswang po yan! Ayoko na dito. Nagugutom na ako. Umuwi na tayo, Erning. Napakamot na lang si Erning sa likod ng ulo nito. Magkasama na silang bumalik sa bahay ni Kapitan Hector at naghanda na si Erning ng kanilang almusal. Habang kumakain ay napansin ni Hector na panayang sulyap sa kanya ni Erning na para bang may gusto itong sabihin o itanong. Kapitan, meron po akong itatanong sa inyo. Kapitan, ikaw po bang pumatay dun sa aswang? Nagpapatawa ka ba, Erning? Paano ko papatayin yun? Magdamag akong tulog. Saka, di ba sabi mo sa akin, bawal ako lumabas tuwing gabi. Alam ko na kapag hindi kita sinunod, dadalin mo ko sa mental hospital. Sa bagay, sa kalagayan mo ngayon imposibleng ikaw talaga ang pumatay doon. Pero alam niyo ba, Kapitan, ang sabi ng mga tao, meron na raw bagong Kapitan Tumba ang baryo natin. Sino naman si Kapitan Tumba? Kapitan, nakalimutan niyo na po ba? Ikaw po si Kapitan Tumba. Pero nung nasa katinuan ka pa, ang sabi ng mga tao, may bago na raw na tagapagtanggol ang baryo natin. Para sa akin, hindi maganda na tawagin din nilang Kapitan Tumba yung pumatay dun sa aswang. Para sa akin, ikaw lang po ang nag-iisang Kapitan Tumba. Lihim na natuwa si Hector sa sinabing yun ni Erning. Napagtanto niya ng sandaling yun na napakapalad niya dahil merong isang Erning sa buhay niya. Hindi man niya ito kadugo, ay parang pamilya na rin ang turing nito sa kanya. Hindi siya nito iniwanan sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya. Ito ang palaging nasa tabi niya noong lugmok siya sa kalungkutan. Kaya naisip niya na pagdating ng tamang panahon ay gagantihan niya ang kabutihan at pagmamalasakit na ibinibigay sa kanya ni Erning. Isang umaga, isinama ni Erning si Hector sa palengke para bumili ng ulam nila para sa tanghalian. Ayon kay Erning ay maganda na kahit paano ay lumalabas din si Kapitan Hector, ngunit lalabas lamang siya kapag kasama ito. Pagdating sa palengke ay una nilang pinuntahan ang tindahan ng mga gulay. Habang namimili ng pechay si Erning ay narinig nila ang pinag-uusapan ng isang matandang lalaki at ng tindera. Ayon sa matandang lalaki, nakita nito ang taong pumatay sa aswang. Isang lalaki na nakasuot ng sombrero at may takip ang bibig ang pumatay doon sa aswang. Ang totoo nga niyan 2 ang aswang nakalaban niya nung gabing yun. Pero hindi ko alam. Hinayaan niyang makaalis yung isang aswang. Pero ganun pa man, nakakatuwa talaga na may bago na tayong tagapagtanggol dito sa ating baryo. Meron nang pumalit kay Hector bilang Kapitan Tumba. Nagpantig ang tenga ni Erning sa narinig. Huminto ito sa pagbili ng pechay at nilapitan ang matandang lalaki. Lolo, magdaan-daan po kayo sa pagsasalita. Hindi niyo ba nakikita? Nandito po si Kapitan Hector. Maiya naman po kayo sa mga pinagsasabi niyo na may pumalit na sa kanya bilang Kapitan Tumba. Abay, mawalang galang na po sa inyo, Kapitan Hector. Pero nagsasabi lang naman ako ng totoo. Tunay nga na meron na tayong bagong Kapitan Tumba. Si Kapitan Tumba ay si Kapitan Hector, Lolo. Walang pwedeng pumalit sa kanya. Kung gusto niyong bigyan ng bansag yung pumatay sa aswang, ibang pangalan ang itawag niyo sa kanya. Ano man pinuputok-putok ng butsi mo, ha? Sa kalagayan ngayon ni Kapitan Hector, ay hindi na siya pwedeng maging Kapitan Tumba. Kaya dapat ay ibigay na lang natin ang pangalan na yon dun sa lalaking pumatay sa aswang. Kung ikaw kaya ang itumba ko, ano? Huwag niyo akong inisin, ha? Pumapatol ako sa matanda. Nang sandaling yon ay hindi na nakatiis si Hector na pumagitna sa dalawa. Bago pa magkapisikalan ang mga ito, hinawakan niya sa balikat si Erning. Erning, umalis na tayo rito. Ayokong may nag-aaway Para ako naguguluhan. Pasensya ka na, Kapitan, ha? To kasing matandang to Sinusundo ang pika ko.
Lumipat na lang sina Hector at Erning sa ibang tindahan ng gulay. Lihim na nasaktan si Hector sa sinabi ng matandang lalaki. Pakiramdam niya kasi, porkit nawala na siya sa sarili, ay nabura na rin sa isipan nito ang mga nagawa niya noon. Ngunit kahit paano, ay pinilit niya itong intindihin. Dahil sa banta ng aswang sa kanilang baryo, ay naghahanap ang mga tao ng magtatanggol sa mga ito. Yun nga lang, walang kaalam-alam ang lahat na ang taong pumaslang sa aswang at siya ay iisa lang. Hanggang sa makauwi si Hector sa bahay, ay dala pa rin ni Erning ang inis sa nangyari sa palengke. Panay ang litanya nito tungkol sa mga taong tila kinilimutan na ang nagawang magaganda ni Kapitan Hector noon. Wala naman akong galit dun sa taong pumatay sa aswang eh. Ang sa akin lang, huwag nilang sabihin na yun na ang bagong Kapitan Tumba. Ako naiinsulto para sa inyo, Kapitan eh. Tahimik lang si Hector na nakinig sa mga himutok ni Erning. Maya-maya ay pumasok na siya sa kanyang kwarto habang si Erning ay naging abala na sa kusina. Mula sa ilalim ng kanyang unan ay kinuha niya ang litrato nila ng kanyang asawa at mga anak. Huwag kayong mag-alala. Alam kong malapit nang matapos ang paghihiganti ko para sa inyo. Matatahimik na rin kayo sa kabilang buhay. May luwang hinalikan ni Hector ang litrato. Idinikit niya yon sa kanyang puso at saka siya pumikit. Inisip niya na nang sandaling yon ay yakap niya si Maricel at ang dalawa nilang anak. Sa mga sumunod na gabi ay sunod-sunod na ang naging pag-atake ng dalawang aswang. Tuwing umaga ay madalas na may natatagpo ang patay na tao sa kung saan-saang bahagi ng kanilang baryo. Dahil doon ay mas lalong pinaigting ni Hector ang pagbabantay niya tuwing gabi. Ngunit tila mas naging maingat at matalino na ang mga aswang dahil hindi niya na muling nakaharap ang mga ito. Habang tumatagal ay mas lalong lumalaki ang takot ng mga tao. Bago sumapit ang dilim ay nasa loob na ng bahay ang lahat. Sarado na ang mga bintana at binto at wala nang nakikitang tao na naglalakad sa labas. Alam ni Hector na ang sunod-sunod na pagpatay ng dalawang aswang ay paraan ng mga ito ng pagganti sa pagkamatay ng isa sa mga kasamahan nito. At dahil doon, ramdam din niya na mas magiging matindi pa ang laban niya kaya hindi niya kailangan maging kampante. Isang gabi, kasama ni Hector si Erning sa sala habang nanonood ng telebisyon. 10:00 na ng gabi at kapag ganung oras na ay lumalabas na si Hector para hanapin ang mga aswang. Pero hindi pa niya yun pwedeng magawa dahil gising pa si Erning. Grabe na talaga nangyayari sa baryo natin, Kapitan. Biruin mo, halos araw-araw may napapatay na yung mga aswang na yun. Nasaan na kaya yung sinasabi nila na pumalit sa'yo bilang Kapitan Tumba? Parang sa umpisa lang pala siya magaling eh. Nais magbigay ng komento ni Hector pero mas pinili niya na manahimik. Baka kasi kapag nagsalita siya at paliwanagan niya si Erning ay mapansin nito na normal na ang kanyang pag-iisip. Pero alam mo, Kapitan, kung maayos lang sana ang kalagayan mo ngayon, kung matino ka lang, naku po, sigurado ako, ikaw pa ang unang haharap sa mga aswang. Sigurado ko na magagawa mo silang talunin gamit lamang at lakas at galing mo sa rambulan. Ayoko makipag-away, Erning. Masama yun, di ba? Hindi yun masama kung ang kalaban mo ay mga aswang. Sayang nga lang, sana'y bumalik na ang katinuan mo, Kapitan. Sa ganitong pagkakataon, kailangan ng baryo natin si Kapitan Tumba. Hindi muna nagsalita si Hector. Nais niya nang lumabas dahil nag-aalala na siya na baka may binibiktima na naman ang mga aswang. Erning, hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa. Parang ayoko kong dalawin ng antok eh dahil sa nangyayari dito sa atin. Saka mas mabuti ng gising ako at baka dito naman sa bahay mo sumalakay ang mga aswang na yun. Hindi ako matutulog, Kapitan. Magbabantay ako hanggang umaga. Inaantok na ako eh.
Bahala ka na dito, Erning. Sige Kapitan, matulog ka na po na maimbing. Huwag ka mag-alala. Magbabantay ako magdamag para masiguro kung ligtas tayong dalawa. Hindi ako matutulog. Tumayo na si Hector at pumasok sa kanyang kwarto. Ang totoo ay hindi pa rin siya inaantok. Inilabas niya ang kabilan at mahigpit yung hinawakan habang nagpapalakad-lakad siya. Panay ang dasal niya na sana ay antukin na si Erning para makatulog na ito. Makalipas ang 5 minuto ay sumilip si Hector sa pinto at napailing siya nang makitang tulog na si Erning sa sala. Naghihilik pa ito habang nakanganga. Tignan mo itong tao na to. Ang sabi, magbabantay hanggang umaga. Pero wala pang kalahating oras, tumba na. Nang masiguro ni Hector na mahimbing na ang tulog ni Erning, ay tahimik na siyang lumabas, dala ang kanyang kabilan. Nagsimula siyang maglakad sa gilid ng daan at bawat bahay ay tinitignan niya upang masiguro niya na wala sa mga yon ang inaatake ng aswang. Mabilis na lumipas ang mga oras pero bigo si Hector na makita kahit ang dulo ng kuko ng mga aswang. Nang pasikat na ang araw ay nagdesisyon na siyang umuwi at umasa siya na sana ay walang naging biktima ang mga aswang sa mga kababaryo niya. Pagdating ni Hector sa harapan ng kanyang bahay ay inalis na niya ang balabal sa kanyang bibig. Hinubad na rin niya ang sombrero at naglakad papunta sa likod. Sa pinto sa likod siya pumasok dahil baka kung sa harap siya dadaan ay may posibilidad na magising pa si Erning. Ngunit nagulat siya nang makita niya si Erning na nasa likod ng bahay habang hawak ang dugo ang damit niya na ibinaon niya roon. Marahang humarap si Erning kay Hector habang may pagtataka sa muka. Erning, bakit mo hawak yan? Hindi ba, Kapitan? Sa'yo ang damit na to? Bakit may nato yung dugo tong damit mo? Paano mo nakita yan dyan, Erning? Nagising po ako kanina kasi sinilip kita sa kwarto mo. Nag-alala ako kasi wala ka ron. Akala ko ay nandito ka sa likod. Tapos pagpunta ko rito, napansin ko na may isang bahagi ng lupa na parang may ibinaon. Hinukay ko at ito ang nakita ko. Lumipat ang tingin ni Erning sa hawak na kabilan ni Hector. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Hindi ba? Ang sandatang yan ay ipinamana sa'yo ng lolo mo para panlaban sa mga aswang, Kapitan? Kapitan, umamin nga po kayo sa akin. Ikaw ba yung lalaking pumatay dun sa aswang? Mabilis na nag-isip si Hector. Pinag-isipan niya kung dapat na ba niyang sabihin kay Erning ang katotohanan. Napagtanto niya na sa paraan ng pagtingin ni Erning sa kanya ay wala na siyang lusot. Ramdam niyang alam na nito ang totoo at ang kumpirmasyon na lang niya ang kailangan nito. Oo, Erning. Ako nga ang pumatay sa aswang na yon. Ginamit ko ang kabila ng aking lolo para paslangin siya. At ito rin ang gagamitin ko para patayin ang 2 pa niyang kasama. Ginagawa ko to dahil gusto kong bigyan ng hustisya ang pagpatay nila sa mag-ina ko. Napasinghap si Erning. Mas lalong lumaki ang mga mata nito habang nakatingin kay Hector. Huwag mong sabihin na bumalik na sa normal ang pag-iisip mo, Kapitan. Oo, Erning. Tama ang sinabi mong yan. Ano? Pero kailan pa, Kapitan? Doon na inamin ni Hector kay Erning ang lahat. Ipinaalam niya rito na bumalik na ang katinoan niya nung natagpuan siya ng mga tanod na wala siyang malay sa gubat. Maging ang sinabi ng aswang sa kanya na nakita niya sa gubat ay sinabi na rin niya kay Erning. Grabe ka, Kapitan. Pwede ka na maging artista sa galing mong umakting, ah. Kahit ako, palagi mong kasama nagoyo mo. Pero bakit ka nagpanggap? At bakit ayaw mong sabihin sa mga tao na magaling ka na? Una, gusto kong isipin ng mga aswang na hindi ako banta sa kanila dahil sa kalagayan ko ngayon. Pangalawa,
Kapag nalaman ng mga tao na magaling na ako at kaya ko ng lumaban, ay pupuntirihin ng mga aswang ang mga taong importante sa buhay ko. At isa ka na ron, Erning. Nais na mga aswang na yun na gumanti sa akin dahil isa ang pamilya nila sa pinatay namin noon ng lolo ko. Pero sigurado ko na ang pamilya na yon ay mga aswang na pumapatay ng mga tao. Dahil hindi namin pinapatay ni lolo ang isang aswang kung hindi ito banta sa buhay ng mga tao. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala, Kapitan. Mas lalo tuloy kitang naging idol. Maraming salamat, Erning. Pero nakikiusap ako sa'yo na sa ating dalawa na lang itong mga nalaman mo. Alam mo ang pwedeng mangyari kapag may ibang nakaalam at kumalat sa baryo natin na magaling na ako. Promise, Kapitan. Wala akong pagsasabihan ito. Pero, Kapitan, hanggang kailan mo ililihim sa mga tao na magaling ka na? Hanggang buhay pa ang dalawang aswang na pumatay sa mag-iina ko. Kahit paano ay nagpasalamat pa rin si Hector na si Erning ang nakatuklas ng kanyang sikreto. Sigurado siya na mapagkakatiwalaan niya ito. Ngunit hindi pa rin nawala ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na't labis nang mailap ang mga aswang at hindi niya na nakakaharap ang mga ito. Alam niya na habang buhay pa ang mga kalaban niya, ay patuloy na madaragdagan ang mga taong magiging biktima ng mga ito. Nagpatuloy pa rin si Hector sa pagpapanggap sa harap ng mga tao sa baryo na wala siya sa kanyang sarili. Madalas ay nakaupo lang siya sa harap ng kanilang bahay at nakatitig sa kawalan habang ang ilang mga tao ay dumaraan at umiiling-iling na lamang. Alam ni Hector na iniisip ng mga ito na wala na talaga ang dating Kapitan Tumba na hinahangaan ng marami. Sa loob-loob naman niya ay mas mainam na maniwala ang lahat na hindi pa siya magaling upang makagalaw siya sa gabi nang walang nakapapansin. Tuwing gabi, lumalabas pa rin siya para sa kanyang misyon na hanapin at patayin ang dalawang aswang. Ngunit hindi na niya kailangang hintayin na makatulog pa si Erning dahil alam na nito ang kanyang sikreto. Minsan pa nga, kapag nagsasanay si Hector sa likod ng bahay sa paggamit ng kabilan, ay pinapanood siya ni Erning. At sa bawat hampas, taga at saksak niya ng kabilan sa hangin, ay lalong lumalalim ang determinasyon niya at ang pangako niyang hindi siya titigil hanggat may aswang pang malayang nakakapaminsala sa kanilang buong baryo. Isang gabi, muling naghanda si Hector para sa paghahanap niya sa mga aswang. Siniguro niya na bagong hasa at matalim ang kabilan. Isunuot na rin niya ang kanyang sombrero at balabal bilang pantakip sa kanyang bibig. Sa paglabas niya sa kanyang kwarto ay naabutan niya si Erning sa sala na nanonood ng telebisyon. Erning, ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Huwag ka nang lumabas dahil delikado. Kapitan, naisip ko lang po na baka pwede pong samahan kita sa pagroronda para dalawa tayong naghahanap dun sa mga aswang. Hindi na kailangan, Erning. Kaya ko na itong mag-isa dahil nasa akin naman tong kabilan. Isa pa, baka may ibang makakita na magkasama tayo. Paniguradong malalaman nila na ako pala ang pumatay dun sa aswang. Eh di, magdi-disguise din ako, kagaya po ng ginagawa niyo, Kapitan. Wag na, Erning. Dito ka na lang. Baka kung ano pang mangyari sa'yo kapag sumama ka sa akin. Ewan ko, Kapitan ha, pero parang bigla akong kinabahan eh. Pakiramdam ko ay merong masamang mangyayari ngayon eh. Simula nung sumalakay ang tatlong aswang na yun dito sa baryo natin, ay talaga namang may nangyayaring masama na tuwing gabi. Kaya nga, mas lalo kong pinapaigting ang paghahanap sa natitirang dalawang aswang para bumalik na ang lahat sa normal at para maipagiganti ko na rin ang mag-iina ko. Sige na, Erning. Kailangan ko nang umalis. Yung mga bilin ko, huwag mong kakalimutan. Kapi, Kapitan. Mag-iingat ka po. Tumango si Kapitan Hector at naglakad na siya papalapit sa pinto. Nang hawakan niya ang seradura ng pinto, ay may kakaibang kaba na gumapang sa dibdib niya. Sandali siyang natigilan na para bang may bumubulong sa kanya na wag na siyang lumabas sa araw na yon.
pero mas pinili pa rin niyang buksan ang pinto. Muli siyang natigilan nang may nakita siyang dalawang lalaking nakatayo sa harapan ng kanyang bahay. Ang isa ay naninigarilyo at itinapon nito ang sigarilyo nang makita siya. Ngumisi ang lalaki kay Hector. Kumusta ka na, Kapitan Hector? Siguro naman natatandaan mo pa ako. Ikaw yung aswang na nakita ko sa gubat. Ikaw ang isa sa pumatay sa mag-iina ko. Mabuti naman at nagpakita ka na sa akin. Dahil nalaman ko na ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Alam mo ba na hindi kami nagpapakita sa'yo dahil sinusundan ka namin. Nung nakaraang gabi, nakita at narinig namin ang lahat ng pag-amin mo sa kasama mo sa bahay. Napakahusay mo talaga, Kapitan Tumba. Dapat ay tinatawag ka na rin Kapitan Mapagpanggap. Ang dami mo pa sinasabi. Tapusin na natin ito ngayong gabi. Pinaikot ni Hector ang kabilan sa kanyang kamay. Lumabas siya ng bahay at inihanda niya ang sarili sa magiging laban niya sa dalawang aswang. Sa pagkakataon na yon ay inalis na niya ang kanyang sombrero at balabal dahil wala nang dahilan para itago niya kung sino siya. Mabilis na nagbago ang anyo ng dalawang lalaki. Sa isang kisap mata ay naging aswang ang mga ito. Kitang-kita ni Kapitan Hector ang galit sa mga mata ng dalawang aswang na para bang hindi hahayaan ng mga ito na hindi siya mapapaslang sa gabing yon. Sayang, at hindi mo nakita ang takot at pagmamakaawa na mag-iina mo habang unti-unti namin silang pinapatay. Paulit-ulit nilang tinatawag ang pangalan mo. Humihingi sila sa iyo ng tulong, pero wala kang nagawa. Umiim ang bagang ni Hector. Mas lalong naglagablab ang puot sa kanyang dibdib. Biglang lumabas ng bahay si Erning. Nagulat ito nang makita ang dalawang aswang. Diyos ko! Papangit na mga halimaw! Erning, huwag kang lalabas! Ikandado mo lahat ng pinto at bintana! Opo, Kapitan! Nahihintakutan na isinarado ni Erning ang pinto, habang si Hector ay handa ng harapin at pagbayarin ang dalawang aswang. Mas sumigpit ang pagkakahawak niya sa kabilan at naramdaman niya ang pagdaloy ng lakas sa kanyang katawan. Naniniwala siya na hindi siya pababayaan ng kabilan at ng Panginoong Diyos. Alam niya rin na sa laban na yon ay nasa likod niya ang kanyang mag-iina. Kapag napaslang ka na namin, ay isusunod na namin ang mga tao sa baryong minamahal mo, Kapitan Tumba. Nakakapanghinayang dahil hindi mo na masasaksiyan ang pagbagsak ng baryong ito. Sa tingin mo ba ay papayag akong mangyari yon? Biglang sumugod ang isang aswang kay Hector. Walang takot niya itong sinalubong gamit ang kabilan. Nagbanggaan ang kanilang lakas at kumawala ang galit ni Hector sa bawat galaw niya. Nagawa niyang saksakin sa tagiliran ng aswang. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito habang bumubulwak ang itim na dugo mula sa sugat nito. Muling sumugod ang aswang kahit sugatan, ngunit sinalubong pa rin ito ni Hector at isang hiwa sa leeg ang natanggap nito mula sa kanya. Bumagsak ang aswang, humihingal ito at buhay pa. Humahagok ito at gumapang palayo. Nakita ni Hector ang mas matinding galit mula sa isa pang aswang. Walang hiya ka, Hector. Uubusin mo ba ang buong pamilya ko? Bakit hindi? Pinatay niyo ang mag-iina ko. Marami na kayong pinatay na mga tao at inosente dito sa baryo namin. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Hahayaan ko na lang kayo? Kung hindi niyo pinatay ng lolo mo ang pamilya ko noon, hindi ito mangyayari. Kaya walang dapat sisihin, kundi ikaw at ang lolo mo. Kung hindi pumapatay ng mga inosenteng taong pamilya nyo, hindi namin sila papatayin. Maraming aswang na namumuhay ng tahimik at piniling huwag maging perwisyo sa mga tao. Bakit hindi nyo yung magawa-gawa? Wala kang pakialam
sa paraan ng nais namin mabuhay. Papatayin kita, Kapitan Tumba! Papatayin kita! Galit na sumugod ang mas malaki at mas mabagsik na aswang kay Hector. Tumalon nito at nagawa nitong maitulak si Hector. Nabuwal si Kapitan Hector at nabitiwan niya ang sandata niyang kabilan. Mabilis na tumakbo ang aswang papunta sa kanya, pero mas mabilis niyang nakuha ang kanyang kabilan. Pagsunggab sa kanya ng aswang ay itinarak niya sa balikat nito ang kabilan at malakas niya itong sinipa. Tumilapon ang aswang at bumagsak ito malapit sa katawan ng isang aswang na tila wala ng buhay. Sa palagay ni Hector ay naubusan na ng dugo ang aswang na yon dahil sa sugat nito sa leeg. Gumapang ang aswang sa walang buhay na katawan ng isa pang aswang. Itinihaya nito yon at nang malaman nito na patay na yon ay malakas itong sumigaw. Galit na galit itong tumayo. Mabilis din namang tumayo si Kapitan Hector. Hindi na naghintay si Hector. Sumigaw siya at siya na ang unang sumugod sa pagkakataong yun. Sinalubong naman siya ng aswang at nagsagupaan sila na parang mababangis na mga hayop. Mabilis ang mga galaw ng aswang at muntik nang bumaon ang matutulis nitong mga kuko sa lalamunan ni Hector. Yumuko siya, sabay bigay ng malalim na hiwa sa tiyan ng aswang. Umagos ang maitim na dugo, ngunit hindi ito tumigil sa pag-atake. Hanggang sa napasigaw si Hector sa sakit nang makalmot siya ng aswang sa kanyang dibdib. Gumanti naman siya at sinaksak niya sa hita ang aswang, kaya napaluhod ito. Malakas na sinipa ni Hector sa muka ang aswang, pero hinawakan nito ang paa niya. Ngumanga ng malaki ang aswang at buong puwersa nitong kinagat ang binti niya. Sinamantala ni Hector ang pagkakataon na yon. Hinayaan niya na bumaon ang mga pangil nito sa kanyang laman. Hinawakan niya ng dalawa niyang kamay ang kabilan at itinarak niya yon sa ibabaw ng ulo ng aswang. Naramdaman ni Hector ang unti-unting pagkawala ng puwersa mula sa mga pangil ng aswang hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa habang nakadilat ang namumulang mga mata. Habol ni Hector ang kanyang paghinga at nang sandaling yon ay tila unti-unti nang lumuwag ang kanyang paghinga. Lumabas na rin si Erning sa bahay nang may tuwa sa muka. Nakangiti itong lumapit sa kanya at tinapik si Kapitan Hector sa braso. Hanip ka talaga, Kapitan Tumba! Wala ka pa rin kakupas-kupas! Maraming salamat sa kabilan, Erning. Kung wala ito, malamang ay hindi ako mananalo laban sa dalawang aswang. Pero kung ibang tao ang gumamit ng kabilan, Kapitan, baka hindi rin nila matalo ang mga aswang. Talagang ikaw ang nakatakdang tumapos sa mga yan. Sa wakas, hindi na rin kami matatakot lumabas tuwing gabi. Wala na ang mga aswang. Pinatumba na ni Kapitan Tumba. Sa gitna ng pag-uusap nina Hector at Erning ay may kakaibang naramdaman si Hector. May mainit na hangin na dumaan sa batok niya. Bago pa man siya makalingon, ay sinunggaban na siya ng aswang sa likod niya. Sumampa ito roon at mahigpit siya nitong hinawakan. Hayop ka! Buhay ka pa pala! Bakit? Sa tingin mo ba ay mapapatay mo ko ng ganun-ganun lang? Isasama kita sa kamatayan, Kapitan Tumba! Naramdaman ni Kapitan Hector ang matatalim na pangil na bumaon sa gilid ng kanyang leeg. Napasigaw siya sa sakit habang sinusubukang kumawala. Napaatras si Erning sa gulat, ngunit agad din itong kumilos. Dinakma nito ang aswang sa balikat at pilit itong hinihila palayo kay Kapitan Hector. Nang maalis ni Erning ang aswang sa likod ni Kapitan Hector, ay mabilis niyang hinarap ang aswang at walang pag-aalinlangang itinarak niya sa tapat mismo ng puso nito ang kanyang sandatang kabilan. Paghugot niya nun ay binitiwan na ni Erning ang aswang at bumagsak ito sa lupa. Kapitan, sigurado ka bang patay na ang hayop na yan? Baka bigla na naman niyang bumangon, ha? Ayos na, Erning. Sigurado kong patay na yan.
At kahit ilang beses pa siyang mabuhay, paulit-ulit ko rin siyang papatayin. Sinipa-sipa pa ni Erning ang aswang, ngunit hindi na talaga yon gumalaw. Muling sumilay ang saya sa mukha ni Erning. Nagsisisigaw ito na patay na ang mga aswang. Nagising ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay at halos magkakasabay na lumabas sa kanilang mga tahanan. Laking gulat ng mga tao nang makita ang dalawang walang buhay na mga aswang sa harapan ng bahay ni Kapitan Hector. At mas lalong hindi makapaniwala ang mga yon nang malaman na ang pumatay sa dalawang aswang ay ang kapitan na inakala ng mga ito na wala na sa sariling katinuan. Pagsapit ng umaga ay nagtungo si Kapitan Hector sa sementeryo kasama si Erning. May dala siyang bulaklak para sa kanyang mag-iina. Nang nasa tapat na siya ng puntod ni na Maricel, ay lumayo muna si Erning upang bigyan siya ng privacy. Ipinatong ni Hector ang mga bulaklak sa lapida at umupo siya sa tabi. Isa-isang hinaplos ni Hector ang lapida ni na Maricel, Jojo at Limuel. Kasunod nun ay ang pagdaloy ng luwa sa magkabilaan niyang pisngi. Sana ay tahimik na kayong tatlo kung nasan man kayo. Hindi na maibabalik pa ang buhay nyo kahit napatay ko na ang mga aswang na kumuha ng buhay nyo. Pero napagtanto ko na hindi ko lang sila pinatay para mabigyan kayo ng hustisya. Pinatay ko sila upang wala ng tatay, anak o ina na maramdaman ang naramdaman ko nung mawala kayo. Miss na miss ko na kayo. Huwag kayong mag-alala kasi pagpapatuloy ko ang buhay ko. Itutuloy ko ang pagprotekta sa baryo natin habang ako ay may lakas pa at nabubuhay. Hinayaan ni Hector na dumaloy ang kanyang mga luwa. Kahit pa sabihin na siya si Kapitan Tumba, ay tao pa rin siya. May emosyon at damdamin pa rin siya. Naniniwala siya na ang pag-iyak at pagluwa ay hindi indikasyon na mahina siya, kundi ito ay isang patunay na matapang siyang harapin kung ano ang totoo niyang nararamdaman. Makalipas ang ilang sandali, ay tumayo na si Kapitan Hector. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Lumapit na si Erning sa kanya at inakbayan siya. Tahimik silang naglakad pa uwi sa bahay. Pagdating nila sa bahay ay nagulat sila sapagkat maraming tao ang naroon. Lahat ay humingi ng tawad kay Kapitan Hector dahil sa paglayo ng mga ito at panghusga sa kanya nung panahon na lugmok siya sa kalungkutan at wala siya sa sariling katinuan. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Kapitan Hector bago siya nagsalita sa harap ng napakaraming tao. Ang totoo niyan mga kasama, wala kayong dapat na ihingi ng tawad sa akin. Hindi ako nagtanim kailanman ng galit sa inyo. Sa totoo lang, naiintindihan ko kung bakit naging ganun kayo sa akin. Sino ba naman ang maniniwala sa isang taong mistulang wala na sa sarili? Pero ngayon, nagbabalik na ako bilang kapitan ninyong lahat at bilang si Kapitan Tumba. At habang may hininga pa ako, ay hindi ako titigil sa pagprotekta sa inyo. Ang baryong ito ang tahanan ko. Dito ako lumaki at dito ako bumuo ng pamilya. Kaya ngayon, ipinapangako ko sa inyong lahat na sisikapin kong hindi na maulit ang trahedyang nangyari dito sa ating baryo. Basta't sama-sama tayong lalaban para sa kabutihan at kapayapaan. Isang masigabong palakpakan ang natanggap ni Kapitan Hector matapos niyang magsalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang mawala ang kanyang mag-iina, ay nagawa niyang muling ngumiti nang hindi pilit. Para sa kanya, nawalan man siya ng mahal sa buhay, ay marami pa ring dahilan para mabuhay siya at hindi niya hahayaan na ang isang malaking dagok sa buhay niya ang magpapabagsak sa kanya. Makalipas ang ilang buwan,
ay unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo ni na Kapitan Hector. Wala nang naiulat na pag-atake ng mga aswang at muling naging payapa ang gabi ng lahat. Si Kapitan Hector, sa kabila ng sugat sa kanyang puso, ay muling nagpatuloy sa kanyang tungkulin bilang kapitan. Bagamat masakit, ay tuluyan niya nang natanggap ang pagkawala ng kanyang pamilya. Habang ang kabilang naman ay nanatili sa kanyang pangangalaga, nangako siya sa kanyang sarili na patuloy niyang ipagtatanggol ang baryo nila laban sa kasamaan at habang buhay niyang dadalhin ang pangalan na Kapitan Tumba.